Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko kayong bigyan ng latest update sa nangyaring bombing sa Marawi City. Una, yung number of casualties, ilan nang namatay, ilan nang nasugatan. Pangalawa, yung kumakalat na balita na parang may foreigner, may suicide bomber. Kung nanood kayo sa press conference ng DND-AFP, sinasabi ni Secretary Teodoro Giboro na parang may mga foreigners involved. Okay, unahin muna natin yung bilang ng mga patay. Ito po, mayroong official statement ng Mindanao State University Alumni Association. Nakalagay dito yung latest count ng patay. Sabi, malilit na. The bombing today in MSU Marawi, which now claimed 12 lives. Yun na po, 12 na po ang patay. And left more than 40 injured. So halos 50, more than 50 na ang casualties. 40 injured, some serious, is cruel, senseless, horrific, sickening. More so that it happened in the university, which is supposed to be a bastion of peace, harmony, tolerance, reason, and humanity. The Mindanao State University Alumni Association and all alumni of this venerable institution all over the world condemn in no uncertain terms the dastardly act of violence and treachery. We vehemently pray for the eternal repose of the innocent victims who lost their lives and deeply commiserate with their loved ones. We sympathize with those who were injured and pray for their healing and recovery. We urge that the perpetrators will be found and brought to justice. We pray an end to violence. We pray that nationality, peace, and harmony will prevail in the university, our country, and our society. Okay? So, sino bang mga sikat na MSU alumni? Si Senator Bato, nag-aral muna sa MSU bago napunta sa PMA. Ang aming pastor sa Agusan del Sur, Pastor Tommy Mascareñas. Ang anak ko, madami, mga kilalang graduates ng MSU. Saludo ako sa high standard of academic excellence, basta MSU may ibubuga. So, nakakalungkot, 12 na po ang yung more than 40 injured, maraming serious sa kanila, nag-undergo ng surgery. So, nakakalungkot. Ito, may nabasa akong news na sinasabi ng DND-AFP, lalo na si Secretary Teodoro Teodoro, na parang may kamay daw ng mga foreign terrorist. Parang may namatay daw na babae, parang suicide bomber. Kung totoo, medyo delikado. But then, mamaya may share akong video sa inyo. Interview ng isang Muslim sa mga Christians na nakasaksi. Kasi po, misa ng Roman Catholic sa loob ng university. So, mga Christians ang nandun. So, mayroong isang concerned na Muslim nag-interview sa mga in-interview niya ang mga Christians nga nagsimba. Pinabulahanan ng mga nandun, nakakita sa pangyari na walang suicide bomber. Yung namatay na babae, talagang nandun lang din na nakaupo. So, hindi So, panoorin natin mamaya. Ang klaro dito na dahilan
ano ito, resback ito ng mga terrorist, yung nangyaring pagkamatay ng 11 terrorist sa may Maguindanao del Sur. So maganda yung ginawa ng 6th Infantry Division dahil naunahan nila ang mga terrorist. Kaya lang, dito sa area ng Marawi, under ito ng 1st Infantry Division, sorry na lang mga kapwa ko Army, lalo na yung 103rd Brigade na nasa Marawi, patulog-tulog sa pansitan. Ginimbal nila ang magandang katahimikan, kapayapaan sa Marawi dahil sa pasensya na, ba't kapabayaan ito eh. Nasaan yung intelligence confidential funds ninyo? Lalo na sa Pangulo. Ang laki ng confidential intelligence fund niya. Anyway, topic ko na lang yan bukas. Hindi pa maalis-alis ang trauma ng mga taga-Marawi. Yung nangyari nung Marawi Siege 2017, ngayon bumalik na naman. But this time, karamihan ng mga biktima are all Christians dahil pagsimba yun ng mga Kristiyano. Anyway, ito na yung sinasabi ko, video na na-share lang sa akin, isang nagmamagandang loob na Muslim na nakikiramay sa mga Kristiyanong na biktima. Ito, klaruhin natin kung may suicide bomber ba wala, pakinggan nyo sila. Pag bagsak sa magtutong yung pa, nakulap siya. Ang alam ko nila siya naman. Pwede ko makikita. Pero yung, di ba, yung babae, dito ka nakaupo, dito siya. Sa unahan. So ikaw yung next sa kanya. So doon yung sa sumama mismo. Kasi yung ngayon po yung sa media, sabi nila, ginagawa. So never yan. Marami na ako natanong din na nasa harapan, sinabi niya na hindi, wala sila nakita. Kasi kayo mismo makikita nyo, atis, di ba? Ganyan ka, may makagis, makikita mo yun. Kami nagsisimba sa harap mo sa altar. Pag-umpisa lang. Sa likod yung anak ko. Dahil yung bumba dito sa bangko, ito inupuan mo dyan sa ilalim. So may nakalagay na kasulod ng takpan. Bago pa. So, yung kasi meron pong lalabas na sa FB na sinasabi nila, yung babae daw, baka siguro yung nakaupo, sinasabi nila na suicide bomber. Hindi. Naniniwala ko kayo na Hindi naniniwala. Kasi ano yun, nandun na yung May nakita yung kasamahan namin, may pumasok ng lalaki na maputi, may dalang bag, dalawa sila na nakasunod. Hinilagay sa ilalim ng bangko. Sinuso ba ko na yun? Nung habang nagawin sa bangko. Nag-imisa kami sa harap yun sa altar. Yan sila lang sa likod. Ngayong dalawang lalaki po, habang pagpasok nila, pag nag-imisa, wala pa rin. Nag-umpisa, nagpasok na sila. Na kami, hindi niya alam na may nakalagay nga bangko kung bumba ba yun na nakaupo yung mga bayan. Pagkapasok lang yun talaga. Yeah, kasi po, yung isang babae na rin na nangalan na siya tayo, sama sinasabi nila, suicide bomber. Pero kung titingnan mo, ako rin ko, meron siya best friend na Muslim, nagtitext sa akin ng magulang niya, nasabi niya, Assistant Secretary, yan, kilala best friend ng anak ko yan, hindi yan pwede maging suicide bomber. Hindi sabi niya dahil kilala namin yan, sabi niya. So, kaya ako rin po, nag-interesado mo na nagtatanong para, kasi kawawa naman yung biktima na nga, magbibiktima uli na gano'n, di ba, paling parata, na yung tunay na may gawa, palakad-lakad lang dyan. Hindi pwede yung gano'n. Kailangan, kung sino po yung may gawa, yun ang dapat maparusahan. Makamit natin ng justice. Kami po, bagamat ako po ay Muslim, taga Marawi, damang-dama po namin yung nadaman nyo.
talaga po sinabi ko na po doon sa may pakpak ng mga biktima rin, na meron po naliligaw na isa na o dalawa, di ba? Hindi po yan nagre-represent ng buong kamusliman. Ibang reliyon din. Kung may masama, di ba? Kristiyano masama, hindi lahat ng Kristiyano masama. May isang masamang Muslim, hindi lahat, di ba? Pagtulungan natin, huwag magtagumpay yung isa o dalawa na yun, nasisira doon sa pagkakaisa natin, pagtutulungan namin. Kasi kayo po dito, kaya kayo nandito, mahal namin po kayo, welcome po kayo sa Marawi. Alam niyo yan, yung mga iba, matagal na kayo dito. Nagkaroon naman tayo ng Marawi City, merong mga dumating na naliligaw na landas. Di ba, nung wala pa yung mga ganong ideology, bakit meron ba tayong problema? Di ba? Nakita niyo po, nung mangyari Marawi City, yung mga faculties, mga estudyante, Muslim, Christian, nagtutulungan, di ba? Doon ang kinakita na nagtulungan. Yung iba, kasi sa Islam, kahit anong reliyon, wala pong justification na patayin mo ang inosenteng sibilyan, kahit anong reliyon mo. Bawal po, wala sa utos ng Islam, yung mga ulaman namin, para mga isang namin, kasi nasabi na, patayin mo yung inosente. Dahil Christian, wala po yun. Ang inutos pa ka sa Islam, kung ano, walang pilitan sa reliyon. Kung ano reliyon mo, nirespeto ka. Pero din po yung turo ng ating propeta. Yung, meron lang po yung mga naliligaw na landas. Ang gusto nila, magkaaway ang Muslim at Kristiyano. Diba? Yun ang kanilang objective. Minsan, huwag natin payagan po yun na, diba, magawa nila. Kasi minsan, may nag-post din, nag-ailigan. Sabi nung mga Christian window, sabi ko, kung ano gusto nyo, agisa din namin ang granada ang mga mosque nyo. Kasi, pag ginawa mo yun, nagtagumpay sila. Dahil yun ang gusto nilang mangyari. So ngayon, huwag natin sila hayaan na magtagumpay. Lalo natin ipakita na tayo nagmamahalan, tayo nagkakaisa, laban doon sa mga naliligawan ng das. Yun po yung dapat sa atin. Sana po, huwag mga lagi sa mga puso natin, yung mga nagalit sa mga kapwa